Ito yung masasabi kong smartphone na nasa mid-range category pero parang flagship na talaga siya. Nung nahawakan ko siya, parang premium feels talaga, napakaganda ng design, napakadami din niyang AI features like air gesture, and syempre yung kanyang triple camera setup with ultra chroma lens. So ilang araw ko nang gamit ito guys, tuwang-tuwa ako sa kanyang camera at na-excite akong i-share ito sa inyo. Tara, umpisahan na natin. Yo, what's up guys? I'm Rael De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, meron na naman tayong panibagong smartphone and this one is the Huawei Pura 80. Ang ganda ng design niya guys. Pag hawak mo siya sa personal, sobrang sosyalin tingnan, ang ganda ng display, and napakaganda ng kanyang triple camera setup dyan sa likod. So ano ba yung main specs ng phone na to? So ang kanyang chipset is Kirin 9010S, and ang gusto ko dito, meron siyang 50 megapixel main camera, and meron din siyang 12 megapixel periscope telephoto lens, meron siyang 5.5x optical zoom. Tapos ano gusto ko dito guys, meron siyang 6.6 inch LTPO OLED display. So napaka-bright tong kanyang display. Then yung kanyang battery is 5170 mAh capacity na may 66 watts na fast charging. So sobrang bilis niya talaga mag-charge and mabagal talaga siya or matagal talaga siya malobat. Kahit Huawei to, naka-download pa rin ako ng mga Google apps which is papakita ko sa inyo mamaya. Sa build quality nito, meron tong glass front, glass back, and aluminum frame. Tapos meron din siyang IP68 and 69 water and dust resistance. Pagdating mo sa baba, andito yung kanyang main speaker, yung kanyang Type-C port, yung dual SIM tray, yung kanyang mic, at syempre merong mga antenna bands. And then pagdating naman sa kanan guys, andito yung kanyang fingerprint / power button, antenna bands, and then yung kanyang volume rocker. So nagustuhan ko dito guys, pagdating sa kaliwa, antenna lines na lang siya, so malinis at maganda siyang tingnan. Pagdating sa taas, and then antenna lines ulit, and then syempre yung kanyang pangalawang mic. Bali dual speaker to guys, pero yung kanyang pangalawang speaker is nasa earpiece. So usapang display naman, meron tong 6.6 inches LTPO OLED display. Meron siyang 120Hz of screen refresh rate and 144Hz PWM dimming para iwas eye strain. Meron tong 1.5K screen resolution, kaya guys sobrang sharp ng display niya, and meron siyang Kunlun Glass 2 protection which is sabi daw nila 20 times tougher than regular glass. Pero hindi ko na tinesting guys kasi maingat ako sa mga phone ko. And naka Widevine L1 din to guys, so makakanood din tayo ng mga full HD content sa mga streaming platform. Promise guys, ang ganda ng display niya. Kung titingnan nyo, halos ang nipis ng bezels, pantay talaga lahat. So syempre guys, pwede mong i-adjust sa settings yung kanyang switch refresh rate, depende yan sa trip nyo, pero try nyo yung high para mas maraman nyo kung gaano ka-smooth yung kanyang display. Meron to up to 2800 nits of peak brightness, so talagang maliwanag yung kanyang display kahit outdoor. Okay, so pumunta muna tayo sa presyuhan ng phone na to. Yung kanyang 12256 na variant guys is priced at 47,999,000 pesos. So alam ko medyo hindi ganun kamura yung phone na to, pero actually nakakita ko sa mga online mga 30,000 na lang, lalo na yung mga second hand or yung mga used na phone. But still ito yung base model sa Pura 80 series. So yung mga Pura 80 Ultra nasa around 80,000 pataas na yun. So sulit pa rin yung kanyang presyo. Meron din tong AI features like air gesture kung saan pwede ka syempre mag-scroll gamit lang yung kamay mo, o diba sobrang advanced. And syempre yung AI remove kung saan pwede mo rin i-remove yung mga ayaw mo na nakikita mo sa background mo. Ito lang yung hindi ko na-tripan dito sa phone to guys, yung kanyang mobile data connection. Kasi alam ko 5G to, pero kahit saan ako magpunta, lagi siyang 4G+. Yung isang gamit ko na phone, 5G na talaga siya kahit saan ako magpunta. Ito, madalas talaga 4G+ lang. Di ko maintindihan kung anong meron, pero okay naman yung kanyang connection And ito na guys yung highlight ng phone na to. Meron tong 50 megapixel main, 12 megapixel periscope telephoto lens with 5.5x optical zoom up to 50x digital zoom, 13 megapixel ultra wide, and 13 megapixel selfie camera. Ayan, ito mag-record up to 4K at 60 fps both front and back. Ito yung mga sample shots ko guys, kahit yung 5.5x malinaw, yung kanyang ultra wide malinaw, and dahil meron tong ultra chroma lens guys, napaka-natural looking lang ng mga kuha ko, at the same time sharp and detailed pa din. So merong example dito guys, ito 1x versus 50x zoom, and hindi nakita ng mata ko yan pero napakalinaw pa rin. Ito naman yung iba kong example with 5.5x zoom, talagang sharp and detailed pa rin. So talagang na-impress ako sa camera niya kasi again nga guys, ito yung pinakamura sa Pura 80 series, pero tingnan nyo, lumalaban talaga yung kanyang camera. Even yung kanyang night mode guys, tingnan nyo, napakaganda, sharp looking pa rin, talagang buhay yung kanyang kulay. So ang ganda nung kanyang, ang gusto ko dito guys, kahit naka 4K at 60 fps, stable pa rin talaga siya. Tignan natin kung gaano kalayo yung zoom niya. Oops. Up to 15x zoom. Yun.
Okay, so yung chipset ng phone na to guys is Kirin 9010S. Again, 12GB of RAM and 256 of internal storage na UFS 4.0, and then yung kanyang OS is naka EMUI 15 na rin siya. Okay, so alam ko hindi for gaming ang highlight ng phone na to, but still tignan nyo, nakakuha pa rin ako ng mga max to high graphics dito sa iba't ibang klase ng games like Call of Duty Mobile, and super smooth din yung laro and wala akong naramdaman na kahit anong lags or frame drops. So yes, kayang-kaya naman niya dito sa COD. Pagdating naman sa MLBB guys, ito yung makikita nyo. Okay naman din siya. Wala rin ako naramdaman na kahit anong lag, and promise kitang-kita ko rin yung mga detail dito sa bawat games na to. Kahit hindi ako magaling maglaro ng ML, enjoy na enjoy ko pa rin kasi smooth din siya paglaro dito sa Mobile Legends. So in short guys, itong phone na to, talagang pwede rin pang gaming. Pero huwag kayo mag-expect ng todo-todo kasi nga again, hindi naman ganun kalakasan yung kanyang chipset na nilagay, but still smooth pa rin siya for gaming. So ito pala yung kanyang scores Antutu benchmark, umabot ng halos 1,100,000 plus points, and ito naman yung kanyang breakdown points. So para sa mga magtatanong naman, kuya pwede bang lagyan niya ng mga Google Apps? Actually pwede guys ha. Punta muna kayo sa Huawei App Gallery at syempre search nyo yung Google Play Store, which is ayan, pwede kayo mag-download dyan, and syempre kailangan nyo ng third party apps which is Gbox, and doon na kayo pupunta sa mismong Google Play Store. Ayan, pwede na kayo mag-download ng mga Google Apps. Ganun lang kadali. So sa battery naman, meron tong 5,170 mAh na capacity, 66 watts wired and 50 watts wireless charging. And guys sobrang kunat ng battery nito. Actually, inabot ako ng 1.5 araw, and then meron pa akong mga at least mga 35%. So sa charging time, from 10% to 100% is inabot lang ng 54 minutes. So ganun ka-hassle free pag aalis ako, kaya nito agad mag full charge. Okay, overall ito ang masasabi ko sa phone na to. Unang-una ko nagustuhan sa kanya guys is yung talagang camera niya. Kahit naka-zoom ako, lalo na yung 5.5x zoom niya, sobrang detail at ang ganda pa rin ng mga kuha ko. Plus with ultra chroma lens na nakalagay dito, sobrang natural looking at the same time. Parang may actually DSLR yung kuha niya, yung mga lumang DSLR, ganun yung itsura ng quality ng mga photos na nakuha ko dito. Pangalawa, yung kanyang display. Naka LTP o OLED display siya, 120Hz of screen refresh rate, sobrang battery smooth talaga. Tapos ang tagal din malobat, ang bilis mag-charge, yung kanyang chipset is hindi ganun kalakasan pero umabot pa rin ng 1 million plus sa Antutu. Tapos isa pa guys from Huawei to, so talagang tatagal talaga tong phone na to kasi matitibay talaga yung mga phone from Huawei. Ito talaga guys hindi ako or I'm not the biggest fan of Huawei phones, pero itong isang to napabilib ako kasi ito yung base model sa Huawei Pura 80 series, pero ang ganda pa rin ng kanyang camera. So kung naghahanap ka ng camera phone tapos medyo may budget ka ng konti at hanap mo mid-range phone, perfect na perfect tong phone na to. So 100% approved at sulit itong phone na to from Huawei. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, of course, give it a thumbs up at syempre wag na wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!